Hello and welcome. Kumusta kayong lahat dito mga Star viewers? I miss you guys. Feeling ko pagka mga ilang araw lang na hindi ako nakapag-reading, parang isang taon akong nawala dito. 'Di ba? Parang tagal-tagal lang. Yeah, ganun ko kayo guys kamahal at namimiss ko kayo agad-agad. Everyday po ko kayo naalala at iniisip ko po kayo palagi. Pasensya na ha. Kamusta kayong lahat mga Capricorn Star viewers? I hope everybody are doing well. Welcome back. And maraming salamat sa mga palagiang tumatangkilik dito sa aking The Star Talking Tarot YouTube channel. Sa mga umaabang dyan, kaway-kaway and shout out po sa inyong lahat. Pasensya na at hindi ko napapangalanan pa kayong lahat. Alam ko marami kayo dyan and yeah, mahirapan pa akong i-memorize yung mga pangalan ninyo. And you know who you are. Itong halos araw-araw or every time na nagpo-post ako ng mga bagong video, laging updated. Ano. Maraming salamat po sa walang sawang panunood or pakikinig dito sa aking any of my tarot reading videos. Na-appreciate ko po kayong lahat dito. And yeah, kaya nga patuloy akong gumagawa ng mga videos itong mga reading na ito kasi alam ko na itong mga readings na ito ay para sa inyo and it helps you a lot para magkaroon kayo ng mga heads up, para magkaroon kayo ng mga gabay and advanced messages, and yeah, para naman na ma-enlighten din kayo at magkaroon ng sagot sa inyong mga katanungan. And for that, I am so grateful na ako ay isa sa inyong mga nagiging messenger from your spirit team, from the universe. And maraming salamat guys pagtitiwala ninyo sa akin. Alright, so let's move on. So ang reading natin ngayon mga kapatid is ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng blockages sa inyong mga blessings. And like again, I know na you guys are being gifted para po mapabilis itong blessings na binigay ni universe sa inyo, itong regalo, itong biyaya, itong nag-activate sa inyo. Alamin natin kung feeling mo ngayon ay parang wala namang natatanggap, parang wala namang blessings na nangyari sa akin. Pagka ganyan ang nararamdaman ninyo, alamin natin kung ano ba ang dahilan ng mga blockages, nag-stop sa inyong blessings or whatever na binibigay ng universe or itong hinihiling ninyo, alamin nga natin para magkaroon kayo ng sagot, para maiwasan din itong mga blockages, itong pumipigil sa inyong mga grasya, itong blessings. Alright, Spirit Rangers, ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng blockages sa mga blessings ng ating mga collective? Okay. Anuhin muna natin ito. Okay, ayusin ko muna, kasi parang same energy na lang din. Hold on. Alright, Spirit Angels. Pinalitan ko muna yung baraha, guys, para maiba naman yung energy, Kasi kung parehas na palagi na lang the same tarot deck ang gagamitin ko, same energy, parang walang pagbabago, So, let's shake off the energy. Okay, anong dahilan, Spirit Angels? Kung bakit may mga blockages sa blessings ng ating mga collective. Okay, yes. Meron talaga itong blockages sa inyo. Anong dahilan, Spirit Angels? Medyo malaki itong barahang ito. Okay, let's get that one. So we have, alright, 5 of Cups. Alright, so maybe you have to move on. Okay, siguro meron dito sa inyo mag-move on muna. Or, kung gusto nyo ng panibagong journey, may mga bagay siguro kayo munang let go. Para tuloy-tuloy itong blessings na tatahakin ninyo. Sabihin natin sa relationship, Kung inihiling ninyo na magkaroon ka ng magandang karelasyon, or whatever it is, I think you just have to let go this heaviness. Kasi meron ditong totally hindi pa nakapag-move on. Siguro until now, you are still holding on from the pain, from the past. Yeah, so this could be the reason kung bakit hindi pa nararamdaman yung blessings, itong makapag-move forward. Kaya siguro medyo stranded ka pa, na-stuck ka pa. Okay, guys? Para maramdaman mo yung daloy ng kasaganaan, whatever it is, it could be like a new beginning, like a new relationship, new workplace, or new love life.
you need to move forward. Let go and let God. Surrender. It might be so painful for you. Siguro sabihin natin na gusto mo mag-abroad, ano? This could be related sa finances ninyo. Paano kayo uusad financially kung na-stuck ka, kung wala kang ginagawa? Sabihin natin na same company ka pa rin. Magkano lang yung kinikita mo, ano? But then, kaya lang kung mag-abroad ka o maglipat ka ng panibagong trabaho, relocation, baka kukulangin. No, kukulangin yung pera mo, yung sinasahod mo. Baka maybe you are drained or drawn to this emotional baggage, ano? Like again, maybe this is the reason na nag-hold on sa inyo. You know what I mean? Yeah, parang pinapangunahan mo muna yung mga takot mo or napangunahan ka ng mga takot, pangamba, worries. Hindi pa nga nangyari, na-stuck ka na. Yeah. Sabihin natin na kung mag-abroad ka, paano na lang ang mga anak mo? Paano na lang mga mahal mo sa buhay? That could be also the reason kaya ayaw mo mag-abroad, ayaw mo mag-transfer ng panibagong trabaho, or takot ka na sububok ng panibagong, you know what I mean? Panibagong yugto. Or takot ka na sumubok sa panibagong karelasyon dahil baka masaktan ka na naman. That could be the reason, yung iba dito sa inyo. Yan, napuno ka ng mga pangamba. Those are the reason, ito yung mga rason na nagbablock sa inyo. Ang harang sa inyong mga blessings, ang iyong kasaganaan or magiging happiness ninyo. Kasi na-stuck ka or mas focus ka sa mga worries mo. Alright guys? Kung hiniling nyo kay universe na gusto ko ng panibagong karelasyon, panibagong trabaho, panibagong journey, binibigyan ka naman ni universe eh. Choice mo yan, kaya lang mas pinili mong mas stuck sa mga takot mo, sa mga worries mo. You just have to let go and let God. Surrender. Okay? And that's the reason, ito yung mga dahilan na nagbablock sa iyong mga blessings, sa iyong happiness. Alright? Yeah. Okay, so we have here, yeah. Okay. Siguro you could be afraid of accepting a new relationship. Like again, guys, paano, kung hindi mo ito susubukan, itong hinihiling mo, itong gusto mong happiness, travel, new work, new relationship, whatever you ask, new business, new partnership, paano mo to masubukan or paano mo to acceptin or tanggapin itong panibagong itong kinakaharap mo kung pinapangunahan mo itong pangamba, itong takot. You just have to surrender these worries. Kasi wala namang mangyayari sa iyo kung subukan mo. And then pagka matry mo itong new adventure, new job, relocation, commitment, relationship, whatever you ask, then subukan nyo muna. Okay? Ipanalangin nyo to kay universe, whatever na sabihin natin na mag-abroad ka, ipanalangin mo muna sa kanya na Lord God, angels, ako po ay mag-abroad, whatever it is in the future, na sana itong bagong empleyado ko ay siyang maggagabay sa akin towards success. Na ako ay inyong gabayan, na ako ay maging safe doon, na financially ay masuportahan ko ang aking pamilya. Na financially ay everything will be okay. Na I will be safe, something like that. Alright, guys, whatever offer or opportunity that you are seeking, you need to stop thinking negativity, worries. Because if you are stuck about these worries, yan talaga ang nagbablock sa inyo. Kung nagkaroon kayo ng mga ideas,
then try it. Go. You need to stop thinking about these worries. Itong nag-hold on sa inyo. Kasi paano uusad ang inyong buhay? Paano kayo magsasucess kung napangunahan kayo ng takot? And that's the reason kaya nagbablock sa inyong blessings. Itong mga takot ninyo, mga pangamba. Alright? So what else, Spirit Guardians? Ano pa? Ano pa itong nagbablock sa mga collective natin? The reason kung bakit may nagbablock sa mga blessings nila. Okay. Ano pa? Okay. Oh, lumalabas talaga si Knight of Cups. Okay, so try new things. Yeah. Hold on. Yeah, wala namang mawawala sa inyo guys kung makipagsapalaran kayo, kung mag-offer, siguro mayroon itong gusto mangligaw, making a move, na-stuck ka siguro, whoever you are or whatever you want, you need to make a move. Gumawa kayo ng paraan para mangyari ito. Kasi kung wala kang gagawin wala din mangyari sa inyo. And that's also the reason na nabablock ito sa inyo, na hindi magaganap, hindi mangyari. Kailangan talaga may movement sa inyo, may gagawin kayo, o may gagawin ka. Alright, that's also the reason dito. Kaya may mga blockages, may harang. And whatever you guys plan, kung ano yung hinihiling nyo, kagustuhan nyo yung mangyari, do it with love. Isa puso nyo po, mga kapatid, itong gusto ninyo mangyari, itong gustong magaganap. Kasi pangit naman na pinipilit nyo yung sarili na hindi kayo maging masaya. Whatever choices, whatever plan that you are seeking, sa pag-abroad, sa trabaho, sa pag-aaral, in general guys, kailangan talaga isa puso ninyo. Whatever you desire in your heart, whatever's in your heart mga kapatid, dapat yun ang gagawin ninyo. Kasi kung mag-a-abroad kayo pero hindi nyo naman gusto, hindi kayo magiging masaya, wala rin. Disaster pa rin yun sa inyo. Malulungkot ka lang, masasaktan ka lang. So dapat talaga ay isa puso ninyo, or yun talaga dapat ang nasa puso ninyo. Whatever your heart desire to make you happy and satisfied, choose that path. Yan ang piliin ninyo. Yun ang gawin ninyo. Para sa huli, wala kayong pinagsisisihan. And that could be the reason na nagbablock sa inyo. Kasi gumagawa kayo ng mga hakbang na hindi naman sumasang-ayon sa inyong puso. It could be sa relationship, people, friendship, no? Work-related. Dapat talaga ay isa puso ninyo mga kapatid, yung mga gusto ninyo mangyari. Okay? Kasi kapag natutuwa ang ating puso, yan, satisfied ka na. Yan talaga magiging magli-lead sa inyo, sa inyong mga pinapangarap na maging satisfied ka. Alright? Or, like again, you need to take action. Ikaw dapat ang gagawa ng hakbang. Hindi yung nakaupo ka lang, wala kang ginagawa, nagmumukmuk ka lang. You know, hindi naman sa pinapagalitan ko kayo guys ha. But then again, paano kayo magsasucess kung wala kang ginagawa, kung stranded ka lang, no, emotional baggage, worried, hindi pa nga nangyari, na-stuck ka. So that's the reason kaya nagbablock ito sa inyo. And also, you need to make a move. Gumawa ka na ng hakbang, this is the right time for you na whatever you ask from the universe, no, dapat talaga isa puso ninyo. And pagka yan ang kung dyan ka masaya, kung mahal na mahal mo yung taong ito, or mahal na mahal mo itong ginagawa mo ito, this will lead you to success. Sabihin natin na kung gusto mo or may plano kang pangliligaw, make sure ligawan mo itong taong ito na mula sa puso, na
sigurado ka na siya talagang nasa puso mo. Hindi yung ligawan mo siya dahil gusto mo lang. Talagang masasaktan ka niyan. Karma pa ang balik sa'yo. Whatever your intention, no? Kung ano man yung intention ninyo, dapat talaga ay nasa puso. Isa puso ninyo mga kapatid para ito ay magsasucess sa inyo. And be gentle, be gentle towards yourself and to others. Avoid bullying, kasi meron itong karma din eh. Okay, so iwasan po nating mamintas din ng kapwa, no? That's also the reminder from the universe. The reason meron dito very specific na kaya nagbablock ito sa inyong mga blessings or success. No, iwasan na mamintas. Let's just do our own path. Hayaan natin yung mga tao sa paligid natin. Ang importante ay focus tayo sa ating sarili, sa ating mga plano, sa ating success, and make sure that our behavior, kasi pangit naman kung maging successful ka, pero ang behavior mo, no, kapag pintas, masyadong mapagmataas, kailangan talaga iwasan natin yung ganong klaseng personality. I'm sorry guys. Okay, so ano pa? Alamin pa natin kung ano pa ang ano ba dapat ang matatanggap natin sa inyong blessings. Ano bang blessings ito? Okay. Okay, 5 of Wands. This is like challenges. No, movement, mga challenges for changes. Okay, so guys, kung gusto niyo ng mga changes, no? This could be karamihan siguro dito sa inyo is in a battle of conflict, mga challenges. Yeah, this could be you emotionally or physically. Yeah, ang dami mong conflict sa buhay ngayon, ang hinaharap mo ngayon, no? Siguro this karamihan siguro sa inyo dito is you are facing so many battles, conflict, problema. It doesn't, yung iba naman dito sa inyo could be people around you. Para mga bitter, para bang feeling mo na napapalibutan ka ng mga bitterness ng mga tao sa paligid mo. Could be family member, katrabaho, kaklase, kapitbahay, friends. Yeah. Yan siguro, no? Maybe the advice for you here, yung iba dito, if this is how you feel right now, or kung ito man ang inyong experience ngayon, na para bang napalibutan ka ng mga conflict, yung mga tao, mga bitterness, parang feeling mo walang nagmamahal sa'yo, nag-iisa ka, if this is how you feel right now, move forward. Hayaan mo sila. It's okay na at this moment mag-isa ka na lang muna. Walk away from these people. Hindi mo sila kailangan, itong group of toxic people. Kung kasama mo sa trabaho, then you don't have to be around with these people. You don't have to be friends with them. Hindi mo sila kailangan na maging kaibigan pa. Hindi mo kailangan makipagsalamuha pa sa kanila o makipagplastikan. You can do it alone. With love. Or kill them with kindness. Sabihin natin now na napaka-plastic nila, napaka-bitter nila sa inyo. You know what? You don't have to be bitter towards them. Harapin mo sila ng iyong kabutihan. Show them who you are, na mabuti kang tao, na mali sila. Okay? Yeah, ipakita mo sa kanila mga kapatid na mabuti kang tao, mapagmahal ka. Wala kang ibang hinihiling kundi tratuhin kanila din ng kabutihan, ng respeto. At kung ganun pa rin, no, wala pa rin silang respeto, bitter pa rin sila, then just keep going. Ginagawa mo lang iyong trabaho. Nag-aaral ka lang. Okay? Wala ka namang inaapakan. Just keep going, keep moving forward. Let go of these people, let go of the past.
Let go of all of these worries. Kasi kung na-stuck ka pa sa mga worries na ito, mas stranded ka talaga dyan. Itong blessings, itong happiness, itong hinihiling mo kay universe. Let go and let God and surrender. Okay? You don't have to argue. Hindi mo kailangan makipag-argument sa kanila, makipag-away, makipag-tagisan, or sabayan sila sa mga pagpaparinig, pagtalbugan, whatever it is. Hindi mo kailangan makipagsabayan sa mga itong conflict. Itong gulo. Just go, stay away from this conflict, do what you can do, keep focusing on happiness. Okay, focus ka sa iyong mga whatever makes you happy. Kung ano itong nasa puso mo. Right? Especially guys, it is about a relationship Kung may mga tao man na bitter sa tao na gusto mong ligawan, mahalin, if people telling you na, oy, wag siya, hindi siya para sa'yo, ayaw ko sa kanya. Whatever makes you happy, mga kapatid, ano ba yung nasa puso mo? If you love this person, if you care about this person to be a friend, to be in a relationship, or at work, whatever situation, hindi mo kailangan pakinggan yung mga bitterness or sasabihin ng ibang mga tao. Listen to yourself. What's in your heart? Ano ba talagang makapagpapasaya sa iyo, and go with it. Try. Subukan mo. Subukan mo muna bago pakinggan itong mga sinasabi ng mga tao. Listen to your intuition, to your feelings. Pakinggan mo ang iyong sarili. Huwag mong pakinggan yung mga sasabihin ng ibang tao. Okay, kaibigan mo sila, pamilya mo sila. They have freedom to tell you how they feel, kung ano yung mga saloobin nila. But at the end of the day, it's you yourself can be able to, to choose the path, decision. It's still up to you at the end. Huwag mo hayaan itong mga takot, itong mga sinasabi ng mga tao na tinatakot ka. No. Pag-isipan mo muna and choose what makes you happy, what's in your heart. Para iwas itong blockages, sa yung mga blessings, happiness. Okay? Yeah, that's the reason kung bakit may mga blockages sa inyong mga blessings, mga kapatid. Because you could be surrounded with this conflict or people, mga bitterness. Especially sa iyong sarili, Napangunahan ka ng pangamba, takot, and it's, again guys, let go and let God and move forward. So, advice na tayo kay universe. Now you know guys the reason kung bakit may mga blockages sa inyo. Alright? Affirmation na tayo. Pasensya na, medyo short reading na tayo ha. Hindi na natin pahabain pa. Alright, Spirit Guide Angels. Ito ay advice ng universe para sa inyo. We have here spirit animals. Okay. Ito ay calling. Tawag ng iyong spirit animals. Message for you. Affirmation. Our spirit guide angels, spirit animals. Ano naman ang affirmation sa ating mga collective about their worries, blockages, situation. Okay, let's get this. Let all that negativity melt away. See, let go. Oh, magpapampam ka muna. Baka kailangan mong mag-relax. Mag-relax ka muna. Do some, magpamassage ka muna, self-care, self-love, baka ito naman ay kailangan mo rin, self-care, self-love, mag-isa ka muna, mag-home remedies ka na lang, magpaganda, hayaan mo itong mga conflict, itong mga negativity. Siguro kailangan mo rin ng distractions, I-distract mo muna ang sarili mo para magpaganda, magpapampa, magpa-massage, or facial, kailangan mo to. So, let all that negativity melt away. So, ito ay para sa iyo mga kapatid, para naman matanggal itong mga negativity, itong mga blockages sa inyo. Ano pa, spirit animals? Let's get this. Don't be afraid to dream big. So, see? Napangunahan ka kasi ng pangamba dahil nga sabihin natin may opportunity sa inyo, may blessing sa inyo, kaya lang binablock mo na dahil napangunahan ka ng takot.
Dream big, dream high. Unlimited ito mga kapatid. We have a freedom to dream high. And who knows, it's meant for you, it will be meant for you. Huwag hayaan itong mga tao na takutin ka, na imposible. No, sabing imposible na magiging flight stewardess ka, imposible na mapangasawa mo yan, imposible na magustuhan ka niya ng taong iyan. No. Okay? Tanggalin mo itong mga negativity, negative thoughts, negative vibe or people around you. Always think positivity and dream big dahil walang imposible sa posible. One more message from your spirit animals. Okay, final here. See, love yourself today. Oh, I'm getting like a hug, no? Binibigyan ka ng hug or yakap from your spirit animals. Love yourself today and every day, mga kapatid. Do not let this fear, negative people, conflict, whatever worried you. Okay? Kasi yun talaga nagda-drown sa iyo, no? You're feeling drowned, you're feeling tired, exhausted, conflict. People around you are giving you negative vibe, para bang hinihila ka nila pababa or dinidiscourage ka nila, guys. Do not let these people to discourage you. Control yourself. You yourself at the end will be able to choose that path, decision. Huwag mo nga yan yung ibang mga tao na magdesisyon sa iyo. Ikaw dapat ang magdesisyon. Subukan nyo muna bago yung takot. Huwag nyo hayaan itong mga pangamba, itong takot na mapangunahan ka ng takot, ano? Yeah. Okay? Distract yourself with this loving yourself. Magpapampam ka, home remedies, magpa-massage. Siguro kailangan nyo lang ng tulog, no? Kasi meron ditong, dahil sa pagod mo, try to do some kind of like distractions, no? Okay? You can do it alone. Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Hindi mo kailangan na pakinggan yung mga sulsul nila sa inyo. Listen to your heart. Listen to yourself. Let go and let God. Alright, guys? I love you guys. Good luck, no? And God bless you all. I love you and always pray for guidance and strength from the universe. And the universe always there for you, giving you strength, no? And love yourself. They're always love yourself always. Do not let these people to drain you or drown you or sending you negativity. Let go and let God, and you can do this alone without them. Okay, good luck and I love you. I'll see you guys in my next reading. Bye.